Sa pasimula, nilalang ng Diyos ang sanlibutan na maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at ganun din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. 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 Mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ating programang Ang Tinig ng Reformasyon ay muling nagbabalik ngayong gabi. At ako po ang inyong lingkod ay bumabati sa inyo ng magandang gabi at nawa po ay kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, ligtas, lalo na sa sakit na COVID. Nawa po ay lahat kayo ay ligtas. At aking muling inaanyayahan kayo na samahan ninyo ako sa isa na naman na bahagi ng ating ginagawa na Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Akin ding binabati ang ating mga viewers sa Facebook. Naka-live po tayo ngayon sa Facebook. Welcome po kayong lahat. I hope na maayos ang ating talakayan ngayong gabi. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan ng mga langit, ngayong gabi ay nagagalak kami sapagkat nagkaroon kami ng isa na naman na pagkakataon na pagsalusaluhan ang inyong mga banal na salita sa pag-aaral sa layunin na kami po ay dumating sa kaalaman ng katotohanan na siyang makapagliligtas sa amin at makapagpapalaya sa amin sa kasalanan, sa kapangyarihan ng mga demonyo at makapagpapalaya rin sa amin sa mga maling mga aral. Samahan niyo po kami ngayong gabi at bigyan kami ng makalangit na karunungan upang maintindihan namin ng lubusan ang paksa na aming pag-aaralan ngayong gabi. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at mangyari nawa ang inyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy ngayon sa ating pag-aaral. Ngayong gabi ay ating pag-aralan ng isang paksa na nabanggit sa ating pag-aaral kagabi.
Ito po ay tungkol sa hayop na may tanda, na ayon sa pag-aaral natin kagabi ay may ikatlong anghel na nagbigay ng katakot-takot na babala sa lahat ng tao dito sa mundo, na huwag nilang sambahin ang hayop at huwag nilang tanggapin ang kanyang tanda sa kanilang noo o kamay. Dahil ayon sa mensahero ng langit na ito, ang sino man na sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tatanggap ng kanyang tanda, at tatanggap ng kanyang tanda sa kanilang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa mangkok ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang, magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Wala daw sila pong kapahingahan sa araw at gabi. Maghihirap po talaga daw sila. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanilang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Yan po ang nakasulat sa Revelation chapter 14 verse 9 to 11. Ibig pong sabihin na kung kampihan natin ang hayop sa pamamagitan ng ating pagsamba sa kanya at pagtanggap ng kanyang tanda, ay ang Diyos ang magiging kalaban natin. At kung Diyos ang kakalabanin natin, ang pag-asa natin na makamtan ang buhay na walang hanggan ay mawawala. Sa halip ay pahihirapan tayo ng 7 mangkok ng galit ng Diyos, na kung tawagin ay the 7 last plagues, na mas matindi pa kung tutuusin kaysa yung 10 plagues of Egypt. Sa kabilang banda ay nagbabala din sa Revelation 13 verse 15 ang hayop sa mga tumanggi na sumamba sa kanya at ayaw tumanggap ng kanyang tanda, na sila daw po ay kanyang papatayin. Ibig sabihin na kung ang Diyos ang kakampihan natin, at huwag tayong sasamba sa hayop at huwag nating tanggapin ang kanyang tanda, ay ang hayop ang magiging kalaban natin. At siya ay nagbabanta na papahirapan niya tayo at papatayin. Ganon pa man ay mayroon tayong malaking advantage kung sa Diyos tayo kakampi. Kahit na tayo ay ipapatay ng hayop, ay malaking pa rin yun, advantage para sa atin. Bakit? Dahil sabi po ng Diyos sa Revelation 2 verse 10, meron po siyang pangako ditong maganda. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yan ang pangako ng Panginoon. Ito po ay nangyari na itong pangako doon sa history, many years ago. Pero yung pangako niya sa mga tao noon, na kung sila'y magtapat hanggang sa kamatayan ay kanyang bibigyan ng putong ng buhay, ay intact pa rin yun para sa atin ngayon. That promise is for all people sa lahat ng panahon na dumadanas ng pag-uusig. Ayan. So kung darating ang panahon na tayo po ay uusigin at papatayin, etong pangako ng Diyos na ito ay para sa atin. Magtapat lang tayo hanggang sa kamatayan, at meron siyang pangako na bibigyan tayo ng putong ng buhay. Ibig sabihin na kung piliin natin na magtapat sa Diyos sa kabila ng banta ng hayop na tayo ay papatayin, ay hindi magiging kawalan sa atin ang ating pagkamatay. Dahil nangako ang Diyos na bibigyan niya tayo ng
putong ng buhay. Ibig sabihin na hindi po tayo lugi, kundi panalo pa rin tayo sa panig ng Diyos. Bakit po? Dahil sabi ni Kristo sa John 11:25, "Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Yan po ang magandang balita doon. So hindi magiging kawalan sa atin kung tayo po ay mamatay dahil sa ating pagtatapat sa Panginoon. Dahil bubuhayin din naman tayo ng Panginoon. So yung buhay natin, parang pagsamantala lang na matigil, pero ibabalik din ng Panginoon. Kaya't ang higit na dapat nating pakinggan ay ang babala ng ikatlong anghel sa Revelation 14 verse 9 to 11 na nabasa kanina. Babasahin ko uli. "Kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan." Kaugnay ng kakilakilabot na babalang ito ng ikatlong anghel, ay ating inaanyayahan kayo upang pag-aralan natin itong paksa ng tungkol sa hayop at sa kanyang tanda. At ating tuklasin kung ano ang tinutukoy dito sa Revelation na hayop na may tanda na hindi dapat sambahin. Ikalawa, tutuklasin natin kung ano ang tinutukoy na larawan ng hayop na hindi rin dapat sambahin. Ikatlo, ating tutuklasin kung ano ang tinutukoy na tanda o tatak ng hayop na hindi dapat tanggapin sa noo o sa kamay. Yan. So ang unang punto na ating tatalakayin at alamin ay kung ano ang sinasagisagan ng hayop na may tanda dito sa hula ng Revelation. Sigurado na ang hayop na tinutukoy dito ay hindi literal na hayop, dahil wala namang literal na hayop na humihiling sa mga tao na siya ay sambahin. Di po ba? Kaya't suriin at alamin natin kung ano ang sinasagisagan ng hayop na may tanda. Nang sa ganon ay hindi tayo magpadaya sa kanya at huwag nating tanggapin ang kanyang tanda, upang hindi tayo painumin ng galit ng Diyos na ayon sa ating pinag-aralan kagabi ay walang iba kundi ang 7 salot na nakasulat sa Revelation 16. At ating nung iniisa-isa natin kagabi ay talaga namang nakakapagpatindig ng balahibo, dahil biro mo talagang maghihirap ka, no? Maghihirap ka dyan sa pigsa sa katawan mo. Maghihirap ka araw at gabi, tapos maghihirap ka pa ng uhaw, hindi ka makakainom dahil yung tubig sa dagat at sa mga bukal ay nagiging dugo. Tapos wala ka pang makakain, so maghihirap ka ngayon ng kagutom. Gutom dahil wala kang makakain. Tapos mapapasok ka pa doon sa init ng araw dahil titindi ang init ng araw, kaya napakahirap. Kung ilang araw yon, sabihin na natin ng bawat hindi naman na sinabi sa atin sa Biblia kung gaano tagal yon, pero kung tig ang bawat salot ang pagitan nun ay tig 1 buwan, o di sa 7 salot 7 months halimbawa, ay nako, ang hirap na yon. Ito nga hindi tayo pinapahirapan dito sa quarantine, ang dami nang nahihirapan, mas lalo pa yon.
Kaya't yun mga kapatid ang isaalang-alang natin. Kaya kailangan na pag-aralan natin ito, alamin natin ito, at pakinggan natin yung babala. Na pag natuklasan natin kung alin yung tinutukoy dito na hayop, huwag na tayong sumunod sa kanya, sa kanyang mandato, sa kanyang aral. Natuklasan natin kung ano yung tanda ng hayop, huwag na nating tanggapin. Dahil siguradong mangyayari yung babala ng ikatlong anghel na tayo pahihirapan ng Panginoon. So, ipagpatuloy po natin bilang pagtuklas sa identity ng tinatawag na hayop na may tanda. Ay basahin po natin ang Revelation 13 verse 14 to 17. At nadadayan niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magagawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Yan. So dito ay may mga pagkakakilanlan o katangian na ibinigay kung ano ang hayop na may larawan at tanda. O itong gagamitin natin para makilala natin kung sino siya. Una ay sinabi na ang hayop na may tanda ay siya yung hayop na may larawan na ginawa sa kanya. Ikalawa, siya rin yung hayop na nasugatan ngunit gumaling. Ikatlo, siya rin yung hayop na may bilang. Ikaapat, siya rin yung hayop na may tanda. O ibig sabihin, yung hayop na may larawan, yung hayop na may sugat at gumaling, yung hayop na may bilang, yung hayop na may tanda, yan iisang hayop yun. O, yan yung mga identification mark niya. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa hayop na ito na may tanda, ay ating basahin ang Revelation 13 verse 1 to 3. Ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang hayop na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito, at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos o blasphemy sa English. Ang hayop ay parang leopardo. Ang mga paan nito ay tulad ng mga paan ng uso, at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng hayop ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito, at nagsisunod sila sa hayop. Yan. So yan po yung yung hayop na tinutukoy dito na may tanda. Ito yung hayop dito na nakita sa pangitain ni John sa Revelation 13 verse 1 to 3 at hanggang sa 9, pero hindi pa natin binasa yan, pero hanggang sa 9 yun. So yan po yung tinutukoy na hayop na sabi dito, meron siyang 7 ulo at 10 sungay, na ang bawat sungay ay may korona. So dito po ay inilarawan ang hayop na may tanda. Sabi na ang hayop na ito ay may 7 ulo at 10 sungay, at sa bawat sungay ay may korona. At sabi ni John na isa sa mga ulo ng hayop ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumaling. Yan, yung description niya diyan sa Revelation 13.
At sa Revelation 13:14 ay sinabi na ang mga nananahan sa lupa ay dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat at tabak at nabuhay. Sugat ng tabak at nabuhay. Ibig sabihin na ang hayop na binanggit sa Revelation 13 verse 1 to 3 na may sugat na nakamamatay ngunit gumaling ay siya rin yung hayop na binanggit sa Revelation 13 verse 14 na may isang larawan at may tanda. So malinaw na ang pagkakasabi dito sa hula, kaya't hindi tayo dapat magkamali sa pagkakilala nito. Yan. So yung tinutukoy po doon na huwag sambahin na hayop at na may tanda ay yung hayop doon na nakita sa pangitain at isinulat ni John dito sa Revelation 13 verse 1 to 3. Ayan. Ang tandaan natin yon dahil napakahalaga po yan na maintindihan natin. Ang sunod ngayon na hakbang na ating gagawin ay alamin kung ano ang sinisimboluhan ng hayop na ito. Kasi sabi nga natin kanina, hindi pwedeng literal yan. Dahil hindi naman pwedeng magpapasimba sa mga tao ang isang literal na hayop. So, that must be a symbol for something else. Yan. So, ano kaya ang sinisimbolahan nito? Ito ngayon ang ating susunod na pag-aaralan. Kapag nalaman natin kung ano ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda, na nasugatan, ngunit siya ay gumaling, ay madali na nating malaman kung ano ang tanda ng hayop na hindi natin dapat natanggapin. Kasi kung dito sa Bible, wala namang sinasabi na ito ang tanda niya. So, ang solusyon dyan para malaman natin kung ano yung tanda ng hayop is i-identify natin kung ano yung sinisimbolahan ng hayop na ito. At yan, pag na-identify na natin kung ano yung hayop na yan, tatanungin natin kung ano ang tanda nila. Pag meron silang sinabi na ito ang tanda namin, di alam na natin kung ano ang kanilang tanda. Ganyan po mga kapatid. At upang malaman natin kung ano ang sinisimbolahan ng hayop na may tanda, kailangang pag-aralan natin ang mga mahahalagang katangian ng hayop na binanggit sa hula. Pagkatapos ay punta tayo sa kasaysayan, sa history ng mundo upang hanapin natin ang katuparan nito. Okay. Kung tayo ay makasumpong ng isang kapangyarihan o pamahalaan na nakaganap sa lahat ng katangian ng hayop dito na binanggit sa hula, ibig sabihin na sigurado tayo ng pamahalaan o gobyerno na ito ang sinisimboluhan ng hayop. Malinaw po ba sa inyo yun? Ang pinupunto natin. Okay, pag-aralan natin yung description ng hayop dito na nakahula. Pagkatapos, pupunta tayo doon sa kasaysayan sa mundo at hahanap tayo ng kung merong kapangyarihan diyan ang gobyerno o kaya gobyerno na nag-exist dito sa mundo na mas makikita natin yung katangian sa kanya na yung ayon doon sa sinasabi sa hula ay matitiyak natin na yun na nga yun na yung sinisimboluhan ng hayop na ito. So ma-identify na natin. So ang tanong, ano-ano ang mga katangian ng hayop na may tanda ayon sa hula? Simulan po natin. Ang unang katangian kaya ang unang pagkakakilanlan ay mababasa natin dito sa Revelation chapter 13 verse 2. Ayan. Kasi ito na nga yung hayop dito sa Revelation 13 na may 7 ulo, tapos 10 na sungay. Ayan. 10 sungay, tapos may corona sa bawat sungay. Ayan po, basahin natin Ang hayop na parang leopardo, ang mga paa nito'y tulad ng mga paa ng uso, at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang sariling lakas
trono at malawak na kapangyarihan. So yan po ang tandaan natin, yung third dito. Huwag na muna nating pansinin itong yung sa first sentence na parang leopardo, tapos yung paa niya ay parang paa ng uso, tapos yung bibig niya ay parang bibig ng leon. Dito tayo mag-focus dito sa isang magandang katangian. Na sabi dito, ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Sinabi ng Biblia tungkol sa hayop na may tanda na yan nga, ibinigay ng dragon sa kanya ang trono. Okay. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin na ang hayop ay sumasagisag sa isang kaharian, pamahalaan o gobyerno. Bakit? Sapagkat siya ay binigyan ng trono at malawak na kapangyarihan. So, pagka kasi pinag-uusapan ay trono, alam na natin na where there is a throne, there is a government. Ayan. Because a throne implies a government, the existence of a government. There can be no throne without a government. Tandaan po natin yan. So, yan po ang unang punto na dapat natin tandaan. Hindi po literal ang hayop na ito dahil tulad ng sinabi ko kanina, wala namang trono at kapangyarihan ang literal na hayop. At hindi humihingi ng pagsamba sa mga tao ang literal na hayop. So, ibig sabihin na ang dragon na nagbigay sa hayop ng trono at malawak na kapangyarihan ay hindi rin literal na dragon, kundi isa rin itong kaharian o kapamahalaan o gobyerno. At dahil sabi ng hula na ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang sariling trono at malawak na kapangyarihan, nangangahulugan ng pamahalaan na sinisimboluhan ng dragon ay naunang umiral kaysa pamahalaan na sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Hindi pwede na ang pamahalaan na sinisimboluhan ng dragon ay huling umiral o nag-exist kaysa sa pamahalaan na sinisimboluhan ng hayop. Dahil kung naunang umiral ang pamahalaan na sinisimboluhan ng hayop, bago umiral ang pamahalaan na sinisimboluhan ng dragon, ibig sabihin na ang trono at maluwang na kapangyarihan ng kapamahalaan na sinisimboluhan ng hayop ay hindi pwedeng manggaling sa dragon. O yan po ang punto Kasi sabi dito, ulitin ko, simplify natin. Yung dragon, siya ang nagbigay ng trono at kapangyarihan doon sa hayop. Therefore, yung hayop, siya ang sumunod doon sa dragon. Ayan po ang punto, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, kung halimbawa, ako, teacher, ako po yung nakakuha ng slot doon, nakakuha ng isang pwesto. Okay, pagkatapos yung pwesto ko ay ibinigay ko doon sa isa. Sa isa. Yung pwesto ko na yon, yung opisina ko, ibinigay ko doon sa isa na teacher. Ang ibig sabihin, ako ang naunang nakapwesto kaysa doon sa binigyan ko. Hindi pwede na siya yung una na nakapwesto, ako yung huli. Hindi pwede yon. Ako ang unang nakapwesto, kaya't yung pwesto ko, inibinigay ko doon sa sumunod sa akin. Yan po ang pinakapunto. So nauna ngayon yung dragon, na mahala, na nagkaroon ng trono, na naghari dito sa mundo, at sumunod ngayon itong hayop. Pero yung trono ng hayop, siya pa rin yung trono ng dragon. Ayan ang punto doon. Okay. So sabi ko kanina na ang dragon at ang hayop ay hindi pwedeng literal na mga hayop kundi simbolo lamang ng pamahalaan dahil sinasabi ng hula na sila ay may trono at may malawak na kapangyarihan. Ang tanong, mayroon ba tayong biblical support ng hayop sa hula ay sumisimbolo sa kaharian o kapamahalaan? Baka naman yan ay haka-haka lang. Hindi po, mga kapatid. Basahin po natin ang aklat ni Propeta Daniel dito sa Daniel 7 verse 23.
Si Daniel po ay nakakita sa pangitain ng apat na kaharian. Hindi niya naintindihan kaya may nagpaliwanag sa kanya na tagalangit. At ganito po ang sabi ng verse 23. Ganito ang sabi niya, yung nagpapaliwanag ng meaning nun ng pinapaliwanag kasi ng mensahero ng langit, yung meaning ng pangitain ni Daniel na apat na hayop. Ang sabi, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Yan. So, malinaw dito na yung hayop pala sa hula ay kumakatawan o sumasagisag, sumisimbolo sa kaharian. Yan. So, tandaan na ninyo yan, mga minamahal na mga kapatid, pagka nag-aaral tayo sa hula, kapag sinabi na nakakita ang propeta ng isang hayop sa pangitain, okay, at yon ay sumisimbolo sa pamahalaan o kaharian. Yan. So, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos upang basta hulaan na lamang kung ano ang sinasagisagan ng hayop, kundi ibinigay niya ang kahulugan ng hayop sa hula upang hindi na tayo magsisipang hula. Dahil kung ang Diyos ay hayaan tayo na magsipang hula kung ano ang sinisimboluhan ng hayop, ay tiyak na magkakaiba ang ating pakahulugan. Sabihin ng isa na ang hayop ay kumakatawan sa gobyerno. Sabi ng iba na ang hayop ay kumakatawan sa isang kumpanya. Ang hayop ay kumakatawan sa organisasyon na ito. Ay di magkaka-problema na tayo. Kaya mabuti na lang ang Panginoon nagbigay na siya ng interpretation standard kung paano natin i-interpret ang hayop sa hula. Kaya't wala pong kaduda-duda na ang hayop na may tanda sa hula ng Revelation 13 ay sumisimbolo sa isang kaharian o pamahalaan o gobyerno na umiral dito sa mundo. Ibig sabihin na ang dragon na nagbigay ng kanyang trono sa hayop ay sumisimbolo din sa isang pamahalaan na umiral din dito sa mundo. Meaning, na dalawang nakahulang pamahalaan ang ating tinitingnan dito. Ang pamahalaan na sinisimboluhan ng dragon at ang pamahalaan na sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Ngunit tandaan natin ang sabi ng hula ng pamahalaan na sinisimboluhan ng dragon ay naunang umiral dito sa mundo at ito ay sinundan ng isa pang pamahalaan na sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Huwag din nating kalimutan na ang trono at malawak na kapangyarihan ng pamahalaan ng hayop na may tanda ay galing sa pamahalaan ng dragon. Yan, tandaan niyo po yan mga kapatid. Kaya't ang susunod na hakbang na ating gagawin ay alamin natin kung ano ang pamahalaan na sumisimbolo sa dragon. Okay, kasi na-clear na tayo na yung palang hayop kumakatawan sa pamahalaan o sumisimbolo sa pamahalaan. Yung dragon sumisimbolo din sa pamahalaan. So dalawang pamahalaan. Nauna yung dragon, sumunod ngayon ito yung hayop na bilang successor ng dragon. Bakit successor? Kasi siya ang kumuha din sa trono ng dragon. Yan. So, kaya ang susundin natin ngayon na tutuklasin is anong pamahalaan ngayon ang sinisimboluhan nitong dragon at ang hayop. Yan. At kapag alam na natin kung anong pamahalaan ang umiral dito sa mundo na sinisimboluhan ng dragon, madali na nating malaman kung anong pamahalaan ang sumunod na umiral dito sa mundo na sinisimboluhan naman ng hayop na may tanda. At madali na rin nating malaman kung ano ang tanda ng hayop na dapat nating tanggihan o huwag tanggapin. Kaya magkasunod-sunod yan we can never know or we may never know what is what is symbolized by the sign. I mean the tanda ng or mark of the beast. We may never know what is the mark of the beast if we don't know
what is represented or symbolized by the beast. At hindi rin natin ma-establish kung anong gobyerno ngayon ang sinisimboluhan ng hayop na may tatak, kung hindi natin alam yung gobyerno na sinisimboluhan naman ng dragon. Yan po yung logic dyan. Kaya dito tayo magsimula sa dragon. Tuklasin natin kung ano ang anong gobyerno ang sinisimboluhan ng dragon na ito na umiral dito sa mundo. At upang malaman natin ang pamahalaan na sinisimboluhan ng dragon na nagbigay ng kanyang trono at kapangyarihan sa hayop na sumunod sa kanya, ay basahin natin, mag-atras tayo dito sa Revelation 12 verse 1 to 5. Nakita niyo yung nandun kasi na sinimulan natin yung babala ng third angel sa Revelation 14. Para malaman natin yung hayop na binabanggit doon, umatras tayo doon sa chapter 13. Ngayon, doon sa chapter 13, doon natin nakita na nandun pala dinescribe yung hayop na may tatak. Kaya lang, hindi natin fully may establish kung anong gobyerno ito without understanding kung ano yung dragon. Kasi dito sa chapter 13, binanggit na may dragon na nagbigay sa hayop ng trono at kapangyarihan. Ngayon, para malaman naman natin yung identity ng dragon, umatras ulit tayo dito sa chapter 12. At dito naman natin mababasa yung tungkol sa dragon. Basahin natin. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Tandaan ninyo ito Itong dragon na ito, parehas lang may kahawig na kahawig nung hayop na nandun sa chapter 13. Kasi pareho sila, yung dragon dito sa chapter 12 ay meron din siyang 7 ulo. Yung hayop doon sa chapter 13, 7 rin ang ulo. Diba? Tapos, yung dragon na ito, meron 10 sungay. Yung hayop doon sa 13, may 10 sungay din. At yung dragon na ito, bawat sungay niya ay may korona. Yung hayop din sa chapter 13, bawat sungay ay may korona din. So makikita niyo yung pagkahawig, halos parehas. Kaya lang ito tinawag na pulang dragon. Pero yun hindi tinawag na dragon. Hindi rin binigay kung ano yung kulay. Okay. So ayan yung palatandaan. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang, nabasa natin. Okay, verse 4. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang lalaking sanggol na sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono doon sa langit. Ayan. Ngayon, para ma-establish natin kung ano itong dragon, ang identity ng dragon ito, ay dito tayo mag-focus sa verse 5 kasi nandito yung susi para maintindihan natin na yung dragon meron ditong sinasabi na babae na nagsilang ng sanggol na lalaki, na yung sanggol na lalaki na ito ay nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Okay. Na bago pa man siya maipanganak ay nakahanda na yung dragon na gusto niyang lamunin o patayin.
Pero nung naipanganak, hindi naman siya nagtagumpay na pinatay. Okay. Ang resulta dito ay umakyat siya sa trono ng Diyos. Kasi hindi nga nagtagumpay itong dragon na patayin itong lalaki na sanggol na naipanganak ng babae na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa. So, ito po yung pinakasusi. Ang dragon na nagbigay ng kanyang trono at kapangyarihan sa hayop na may tanda ay ang kaharian na umiral noon at handang lamunin ang nakahulang lalaking sanggol na isinilang at pagkatapos ay inagaw at dinala sa Diyos sa langit. Ang nakahulang lalaking sanggol na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. Yan. Pag nakita natin ito, napatunayan natin na ito palang lalaking sanggol na ipananganak ay ito si Hesukristo. Ito ang magbibigay linaw sa atin kung ano ngayon yung kung anong pamahalaan ang umiral sa panahon na siya na ipanganak na handa siyang patayin. Yon. Yun po ang pinakasusi dyan. So, paano natin malaman na si Jesus nga yung tinutukoy dito na lalaki na sanggol na nakatakda na maghari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng tungkod na bakal? Basahin po natin dito sa Revelation 19 verse 15 and 16. Biblia din po ang magpaliwanag. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panglupig sa mga bansa. Maghahari siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Nakita niyo na. Nandito na yung susi. Nandito yung lalaki na sabi maghahari siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal. At paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So ito po ang lalaking maghahari sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Kung ating titignan ng paglalarawan ng Biblia dito sa Revelation chapter 19 sa lalaking ito, ay walang kaduda-duda na siya ang si Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanya na maghahari sa mga bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal ay ganito ang ating mababasa. Okay, for more information, para ma-identify natin, basahin natin ang Revelation 19 verse 11 and 12. Kasi ang binasa natin yan kanina is 15 and 16. Mag-backward lang muna tayo. At dito tayo sa 11 and 12. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuutan at ang tawag sa kanya ay ang berbo ng Diyos. Yan ang susit na naman dyan para malaman natin na siya pala si Jesus. Kasi sa tanang Biblia, si Jesus lamang ang tinawag dun sa pangalan na ang berbo ng Diyos. So, ibig sabihin na ang lalaking sanggol na nakahula na gustong patayin ng dragon nung siya ay maipanganak at itong lalaki na ito ay natakatakdang maghari sa mga bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal at tinawag sa pangalan na ang berbo ng Diyos ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo, ang berbo na sumasa Diyos sa pasimula at siya ay Diyos tulad ng Diyos Ama. Ganito ang mababasa natin sa paglilinaw ni Apostle John sa John 1 verse 1 and 14. Nang pasimulay siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Nakita niyo na, pinagdugtong-dugtong natin ang mga talata, nalaman natin na ito palang lalaking sanggol na ipinanganak na siya ang nakatakda na maghari sa buong mundo sa pamagitan ng tungkod na bakal, ay ito pala yung tinawag na berbo.
At yung verbo na ito pala yung sumasa Diyos sa pasimula. At siya ay Diyos din, kagaya ng Ama. At siya ang lumalang pala sa lahat ng bagay. Okay, pero ayon sa verse 14 ng John chapter 1, ay dumating ang panahon na siya po ay nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao, tinawag siya na bugtong na anak ng Diyos. Yan. So ang verbo na nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin ay walang iba kundi si Panginoong Hesus na tinawag na bugtong na anak ng Diyos. Siya yung ipinakita kay John sa pangitain na nakasakay sa puting kabayo, na basang-basa sa dugo ng kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay ang verbo ng Diyos. Ang tanong, kung si Jesus ay umiral noong pasimula bilang Diyos, bakit kailangan pa na siya ay maipanganak dito sa lupa na isang lalaking sanggol? Yan ang magandang tanong, ano? Basahin natin ang sagot sa Galatians 4 verse 4 and 5. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. So maganda ang layunin kung bakit si Jesus na Diyos, Diyos umiral siya na Diyos mula sa pasimula. Kasama niya ang Diyos Ama. Siya pa ang lumalang sa lahat ng bagay. Nagkatawang tao. Napakaganda ang kanyang layunin dahil ginawa niya yon upang matubos niya tayo na nangasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak ng Diyos. Oh, praise the Lord sa ganyan na mabuting layunin. So nang si Jesus ay naipanganak dito sa lupa upang isagawa niya ang gawain ng pagtubos sa atin na mga tao, ang sabi ng hula sa Revelation chapter 12 verse 3 and 4 ay nandun ang isang pulang dragon na nakaantabay. At tinangka niya, nung naipanganak, tinangka niya na talagang patayin. Pero hindi siya nagtagumpay. Yan po ang doon. So, medyo naglilinaw na ang ating pag-intindi dito sa hula. So, dahil ang nakahulang dragon na ito ay sumisimbolo sa isang kaharian, napatunayan natin na ayon sa hula, sa paliwanag ng Revelation namin Daniel 7:23, na ang hayop sa hula ay sumisimbolo sa kapamahalaan o kaharian. So ngayon, nandun daw yung may dragon o tumakatawan sa pamahalaan, kaharian. Nung maipanganak dito sa mundo si Kristo, mayroon daw pamahalaan o kaharian na nagtangka na patayin siya. Okay. Na-establish na natin yon na gano'n na nga. Ang tanong, ano yung na yon? Ano yung pamahalaan na yon na umiiral sa panahon ni Kristo na nagtangka na patayin si Kristo pagkatapos na siya ay maipanganak? Ayon. Pag nalaman na natin yon, di alam na natin kung anong pamahalaan ang sinisimboluhan ng dragon. Di malaman na rin natin kung ano ngayon ang sumunod sa pamahalaan na yun na sinisimboluhan naman ng hayop na may tatak. Ayan. So basahin natin ang Luke chapter 2 verse 1 to 7. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augustus Caesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ibig sabihin nito, si Augustus Caesar, siya pala ang pangulo ng isang gobyerno noon na pangsanglibutan. Grabe, pangsanglibutan pala yung gobyerno na pinamumunuan ni Augustus Caesar. Ito ang unang ang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador ng Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati si Maria na mag-asawa sa kanya na kasalukuyang kagampan, buntis, no?
At nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawan, dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Okay. So, dahil si Caesar Augustus ang emperador ng paganong Roman Empire. Okay. Hindi binanggit kung anong empire ito dito sa Bible, pero alam natin sa kasaysayan na itong si Caesar Augustus ay siya yung emperador ng Roman Empire noong araw na si Kristo po nang si Kristo ay naipanganak. Siya yung emperor of the Roman Empire. So ngayon, malinaw na yung Roman Empire, ito pala yung sinisimboluhan ng dragon na umiral sa panahon ni Kristo at handang patayin si Kristo, pero hindi nagtagumpay. Yan, nakuha nyo. Pero bago tayo magpatuloy, meron tayong sagutin na objection. Baka may magtatanong kasi na sabi, paano naman po yung sabi sa Revelation 12:9, ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis sa nakasama niya. Kasi sabi dito na yung dragon yun ay kumakatawan kay Satanas. Hindi sinabi na kumakatawan sa Roman Empire. Okay? So tama po yung sinabi dito sa Revelation 12 verse 9 na itong ang dragon ay kumakatawan kay Satanas. Tama po yan. Hindi natin ito pasisinungalingan. Yung pulang dragon ay unang-una sumisimbolo kay Satanas. Sapagkat mula pa sa langit ay siya na talaga ang kumakalaban at gustong pumatay kay Jesus. Ngunit noong si Jesus ay naipanganak dito sa lupa, si Satanas yung nagtangka talaga na pumatay sa kanya. Kaya lang, ginamit ni Satanas na instrumento ang pamahalaan ng Roma. Yun. So, ang Roman Empire, yun ay ginawang kasangkapan ni Satanas upang patayin sana si Jesus Christ. Paano natin alam na siya ang ginamit na kasangkapan? Kasi, kung basahin natin ang Matthew chapter 2 verse 16, makikita natin na itong si Herodes, na isang opisyal ng Roman Empire na naka-assign doon sa Judea, siya ay nagalit at nag-utos na ipapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot nito, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, sa layunin na si Jesus ay mamatay. Kasi alam natin yung nangyari na meron kasing dumating noon nung naipanganak si Jesus, may dumating na 3 hari na naghahanap na meron daw na ipanganak na hari. O nalaman yun ni Herodes at sabi niya, hindi namin alam na may ganun pala. Pero sabi nitong 3 hari na sila po ay nakita nila yung yung tanda, yung between, na yun ang tanda daw na siya na ipanganak. So sabi niya sa kanila na sige, puntahan nyo, hanapin nyo, at pag nakita nyo, i-report nyo sa akin at ako ay magsambahin ko rin siya. Ngayon, nasumpungan naman nitong 3 magi na ito, na 3 hari, at sinambangan nila, nagbigay sila ng kanilang mga regalo. Pagkatapos, nung babalik sana sila doon kay Herodes, ay may anghel na nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng panaginip na huwag kayong babalik dyan dahil mandaraya yung tao na yon. Gusto lang niya na malaman para patayin itong bata. Kaya huwag kayong mag-report, umuwi na lang kayo, dumaan kayo sa ibang daan. So ganun ang ginawa nila. Nung nalaman ngayon ni Herodes na hindi nagpakita pala yung yung kausap niya na 3 hari, kundi umuwi na hindi nagpaalam, nagalit siya ngayon. At para masigurado na mamatay si Jesus, kinuwenta niya yung approximate na time na siya na ipanganak. Kaya sabi niya, mula ng 2 years old pababa, lahat ng bata na 2 years old
patayin yung lahat. Kasi hindi naman nila malaman kung sino yung Kristo na yun eh. Wala namang tatak na, ito yung batang hari. So, para bang panigurado, pinapatay na lahat ng mga bata. Pero gumawa ang Panginoon ng paraan na hindi siya namatay. Kasi tumakas sila papunta sa Egypt. Bago pa dumating yung mga sundalo ng Roma. So nakita natin dito na bagamat sa likuran nito ay si Satanas yung nagpanukala, pero si Herodes yung nagbigay ng utos na ipapatay siya. At sino naman yung pumunta doon sa Bethlehem at pumatay sa mga bata? Mga Roman soldiers. Kaya first application ng sinisimboluhan ng dragon ay si Satanas, and second is ang Roman Empire. Yan. So, malinaw na po na naintindihan na po natin na ito palang dragon na nakahula dyan sa Revelation chapter 12 ay sumisimbolo sa pagan Roman Empire. Ngayon ang sunod natin tuklasin, ngayon at alam na natin yon. Ano naman ang sumisimbolo dito sa hayop na may tanda na tumanggap ng trono mula dito sa dragon o mula sa Roman Empire? Ayan, ito po ang ating isusunod ngayon na tatalakayin o kaya aalamin kung ano ito. Ayan. Ang kasaysayan, kung pag-aralan natin ang kasaysayan mga kapatid, ito ang magpapatutuo na ang sumunod doon sa Roman Empire na naghari dito sa mundo ay yung tinatawag na Papal Roman Empire. So pagan Rome, yung mga Caesars, mga pagano kasi yan, yung mga Caesars, Caesar Augustus, Julius Caesar, ganyan. Mga pagano yon. Pero nung dumating ang point na sila po ay magpapaalam, yung aalis na sila doon sa trono, yung trono na ito ay inilipat nila. Yung pamamahala, yung kapangyarihan na to rule the empire, they transferred it to the Pope of Rome. Yan ang nangyari po. Kaya sabi dito, when the great pagan Roman Empire came to the point where he was willing to give up the seat of government in the city of Rome, he turned it over to the Pope, the head of the Roman Catholic Church. Thus it was that the power that succeeded the old Roman Empire was Papal Rome, under the reign of the popes who ruled the world from the throne formerly occupied by the Caesars. Merong isang author dito, si J. Gamliel. Sinulat po niya yung aklat na The True Christ and the False Christ. Sabi niya dito, but just as pagan Rome was the offspring, parang anak, offspring, and successor of Babylon, so is Papal Rome the true offspring and successor of pagan Rome. Okay? So ano yung sabi ng historian na ito? Si J. Gamliel. Kung papaano daw na yung pagan Roman Empire ay siya ang nagiging successor ng Babylon. Actually, hindi yun ang immediate ng successor. Kasi alam natin sa kasaysayan, ang naging immediate successor ng Babylon is Medo-Persia. Tapos ang naging successor ng Medo-Persia na sumunod sa kasaysayan is Greece. At yung Greece naman is succeeded by Rome. So yung Roman Empire is the fourth in that line. Babylon, Medo-Persia, Greece, at saka Rome. Ito naman pagan Rome, ang naging successor niya is the Papal Rome. Yan. So yan po mga kapatid. So at least dito ngayon na-identify na po natin yung kung ano ang anong pamahalaan ang sinisimbolo ng dragon.
na sa Revelation chapter 12. That is representing what? Pagan Roman Empire. Ano naman ang pamahalaan ang nagrepresent dito sa hayop na may tanda na binanggit dito sa chapter 13 verse 1 to 9? Yan ay Papal Rome, or we may say the Roman Catholic Church. Ayan. Kasi yung Pope at this point in time sa history ay nagiging leader ng dalawa. Naging leader ng church, which is the Roman Catholic Church, at leader ng empire, Roman Empire. So dalawa po yan. So both religious and political, nag-combine yung dalawang power, religious power at saka political power, nag-combine na hinawakan ng iisa. And that is the Pope of Rome. Yan. So for how many years? Napakahaba po yung reign. Ano yung tawag doon? Pamamahala ng papacy dito sa mundo. So, ano po ang conclusion natin dito? Wala na tayong time. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa susunod. Dudugtungan pa natin kasi isa lang itong palatandaan na successor of Rome. This is only one of the identifying mark that points to the papacy as the one symbolized by the beast with the mark, na sinasabi ng third angel's message na if any man worship the beast and his image and receive his mark, the same shall drink of the wine of the wrath of God without mixture. Sabi niya, and they shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Yan po mga kapatid. Dito po tayo mag-end. Ihinto po natin yon basta na-identify natin yon. So ngayon, alam po ninyo mga kapatid kung anong tinutumbok dito na hayop na dapat huwag nating kampihan o huwag nating sambahin. Dahil kung sampahin natin yan, susunod tayo sa aral nito, lalo na kung tanggapin natin yung kanyang tanda, ang makakalaban natin ay ang Panginoon. Aalamin natin sa susunod na pag-aaral natin kung bakit na galit ang Panginoon. Bakit meron sa lahat, talagang sa Kanya lang ini-issue ng Panginoon yung ganito na matinding katakot-takot na babala. Na huwag na natin sambahin yan at huwag nating tanggapin yung kanyang tanda dahil malalagot tayo sa Panginoon. So dito lang po mga kapatid, sana po ay matanggap natin ang babala na ito at ating ipagpapatuloy pa po bukas at sa makalawa para ma-identify natin kung ano naman itong tanda na yon, tanda ng tinatawag ng tanda ng hayop o tatak ng hayop. Kasi hula lang yun kailangan na unawain natin kung ano yon, ma-identify talaga natin yon. So, para sa ating pagsasara, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, ngayong gabi kami po ay nagagalak na tinulungan niyo kami sa aming pag-aaral. At bagamat hindi pa kami nakakalahati dito sa aming topic na dapat na talakayin tungkol po dito sa hayop at ang kanyang tanda. Pero nagagalak kami sapagkat at least na naisettle namin ang dalawang issue. Na-identify na po namin kung ano ang sinisimboluhan ng dragon, kung ano ang sinisimbolan ng hayop. Yan. At nawa ay tulungan nyo kami sa pamagitan ng inyong espiritu na huwag na muling magpadaya dito sa hayop na ito. Hayop ang description nyo po, pero isang pamahalaan pala ito. At may may kapangyarihan at may mga aral na mapanlin lang. Sana huwag kaming madaya na sumunod sa kanyang mga aral nang sa ganon ay hindi kami magiging kalaban din ninyo. Ito po ang aking dalangin para sa aking sarili, sa aking mga pamilya,
mga kamag-anak, mga kapatid sa iglesia, at sa lahat po ng mga kaibigan at mga suki naming tagapakinig. Tulungan niyo po sila na sana hindi sila magpalinlang dito sa hayop na ito o sa pamahalaan na inyong ipinahayag sa inyong hula na bilang isang hayop. Ito po ang aming dalangin, at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ito ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga minamahal na mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa. At sumainyo nawa ang pagpapala ng Panginoon. Bukas ay ating itutuloy po ang ating pag-aaral. Kung may mga katanungan po kayo, sinasabi ko, inuulit ko, pwede mangyari po ay padala nyo ang inyong mga katanungan dito po sa ating istasyon sa numero 0936-342-9428. Ulitin ko po, 0936-342-9428. Yan po ang numero ng ating radio. Diyan nyo na po ipadala ang inyong mga katanungan. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all.